Ang mabuting balita ayon sa Hebreo 1, verse 8 to 10. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos, ng iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Purihin ang pagkakawas ng salita ng Diyos. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito dahil sabi nga po sa unang Korinto 15 verse 58, kaya mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam niyo na hindi masasayang ang paghihirap niyo para sa Kanya. Katulad po na nasa kanta natin, purihin po natin ang ating Panginoon gaya ng dagat na hindi napapagal. Kung mayroon lamang ako sa
ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa isang linggong nagdaan na hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po sa lahat ng kalakasan. Salamat po sa lahat ng blessing na tinatanggap namin. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng aming kakulangan ay ikaw po, Panginoon, na nagpupuno. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, anuman, Panginoon, yung aming karumihan na nagawa sa salita, sa gawa, Panginoon, na hindi namin sinasadya. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong kapatawaran sa aming mga buhay. At alam ko, Panginoon, na walang hadlang para hindi ka namin mapapurihan, mas mapasalamatan sa oras na ito. At sa oras din po ito, Panginoon, ay nilalapit namin, Panginoon, ang aming gawain sa lugarin ito, mga music team, ang tatayo po sa lugarin ito, Ama, dalangin ko na dagdagan mo pa ang kaalaman nila, ang talento nila, upang sa gayon ay 100% nilang maibigay sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga talento na ibibigay sa oras na ito. Salamat din, Panginoon, sa anak mong gagamitin sa lugarin ito, Diyos. Dalangin ko na patuloy mo kong samahan kami ang kanyang buhay na malayo pa ang pinanggagalingan. Salamat po sa buhay nila na naririto sila upang magpahayag ng iyong banal na salita, O Diyos. Salamat po at dalangin ko na patuloy mo ingatan ang aming bishop, ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid na sa ngayon ay naririto. Dalangin ko na pagpalain mo ang kanilang buong sambayan, Panginoon. Salamat po sa buhay nila na palagi mo pong ay pinapadala sa lugar ito. Salamat din, Panginoon, sa mga anak mo, ng mga babae at lalaki, mga bata na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan at ang iyong presensya, Panginoon, ang sumaamin. At yung wala pa rito, Panginoon, dalangin ko na patuloy na katukin mo ang kanilang puso upang sa gayong, Panginoon, malaman nila na ngayon ay araw na linggo para sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at ngayong araw na ito, tinatalian namin anuman ang gawa at plano ng kawaaway sa lugar nito. In the name of Jesus, ay inakin po namin ang victory sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Allah po ang sabi na, Amen. Amen. Malayan po tayo ng puri sa ating Panginoon. Wala pong makakapigil sa atin. Amen.
ang araw na kami magsasiwang, pagkat ikaw ang Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nagsasabi, sama-sama namin nahanapin. Ang isa't siyang pagkataloy, pangyarihan mo'y ganaloy, kaluwalhati ang ganaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y ganaloy, pagpapala mo'y ganaloy, ang pag-ibig mo'y ganaloy sa bawat isa. Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat ikaw ang Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magsisiwang, pagkat ikaw ang Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nagsasabi, sama-sama namin nahanapin. Ang isa't siyang pagkataloy, kapangyarihan mo'y ganaloy, kaluwalhatian mo'y ganaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y ganaloy, kamamagan mo'y ganaloy, kaluwalhatian mo'y ganaloy sa bawat isa. Ang isa't siyang pagkataloy, kapangyarihan mo'y ganaloy, kaluwalhatian mo'y ganaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y ganaloy, pagpapala mo'y ganaloy, ang pag-ibig mo'y ganaloy sa bawat isa. Amen. Lamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ikaw ang kalagasan namin, pananapitan na kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo.
walang makakapaghihiwalay. Walang maipukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang
Hindi kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ko na maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man
announcement po muna bago po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon. Later po sa ating Santa Cena, pagkainom po natin ng baso, hawakan po muna natin. Huwag po muna natin isoli agad sa mga nag-a-assist po. Tayo po ay manalangin sa Panginoon habang si Bishop po ay nananalangin. Hawakan nyo lang po muna. After po manalangin, saka po lalapit sa inyo yung mga nag-a-assist at kukunin yung baso po. Amen po. Praise the Lord. Praise the Lord. At medyo habang nagiging palapit sa tagtilit ng panahon natin, nagiging taglapin naman sa loob. Praise the Lord. Okay, so lusungan ang agad natin ang mensahe ng Panginoon. Sinabi, ulitin ko lang sa Hebrews chapter 1, tignan niyo po sa mga Biblia. Karamihan na sa atin ngayon ng electronic. No, huwag kang maubusan ng baterya, mawala. Okay. Sinabi, but unto the Son, He said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even Thy God, hath anointed Thee with the oil of gladness above Thy fellows. Verse 10. And Thou, Lord, is in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of Thy hand. Thank you, Lord Jesus. Ilatag niyo po at ibigay sa amin at bigyan kami ng kaunawaan sa mensahe mo dinala sa lugar na to para kami mapaghanda sa iyong muling pagdating at mamuhay ayon sa iyong kagustuhan, sa iyong kaharian. Thank you, O Lord Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, excited ako at medyo maliliit at ay na doon. Medyo lumiliit yung mata ko. So, may tatlong hakbang tayong aalamin sa mensahe ng Panginoon. Una, sinabi ng Diyos na yung anak niya ay Diyos din. Anak niya, di ba? Sinabi dito, but unto the Son, He said, sinabi ng Diyos sa kanyang anak. Ano yung anak niya? Thy throne, O God. So, Diyos yung anak niya. Kuha nyo? So, paano sasabihin ng iba yung the Christ of the anointed one tao? Anak siya ng Diyos, kaya siya ay Diyos. Okay? Malinaw ba? Ano? Na ang maghahari sa kaharian ay yung anak niya. Na Diyos din. Na sinabi dito, for is forever, thy throne, O God, is forever and ever. Now, ang paghahari ng Diyos, sa English na nahahati natin sa tatlo the rule, reign, and realm. Yung paghahari niya, rule, reign, yung buong kaharian niya, ang paghahari, paano pare-pareho sa Tagalog, at yung sinasakupan, realm. Okay? So, forever and ever. Kailan nagsimula? From everlasting to everlasting. Kaya siya ang nagtatag, lumikha ng langit at lupa. Kaya doon sa sinasabi in the beginning, God created the heavens and the earth. Doon din sinasabi sa John chapter 1, no? Excuse me. So, John chapter 1, sinabi sa verse 2, yan yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Singular pronoun, ano? Him. Okay? At masculine. Hindi feminine. Hindi her. No? Kasi may kumakalat dyan na yung mediatrix, babae rin. No? Mediatrix na babae. No? May tinuturo. Okay, anyway.
without Him was not anything made that was made. Sapagkat sinabi ng Diyos Ama, siya ang lumikha, yung anak. Okay? So, by virtue of decree, yung anak ang gumawa sa decree ng Ama. Kaya tayo ay ang may-ari sa atin by virtue of creation. Yung anak. Siyempre, kung ginawa niyo yung bahay mo, ay may-ari. Maliban lang kung karpintero siya. Maaaring hindi ka kayo ginagawa niya. Pero kung yung bahay, no, ginagawa niyo para sa inyo, kayo may-ari nun. Okay? So, going back to Hebrews, chapter 1. Ano muna yung nilalatag natin dito bago natin lusungan talaga yan? Kasi ang main focus natin, kingdom and righteousness. Okay? Sinabi dito, forever and ever, wala katapusan yan. Kaya hindi pwedeng talunin ng kaawayan ng Diablo o ng ni Satanas. Wala siyang laban doon kasi yung kanyang kaharian, walang katapusan. Okay? Kahit sa oras na to, umiiral yung kaharian ng Diyos sa atin. Okay? Sa buong mundo, umiiral. Kahit may rebelde, pero nakailalim pa rin siya sa kaharian ng Diyos. No? Paano yun? Halimbawa, itong buong Pilipinas, di ba, may mga rebelde dyan sa paligid natin. Meron sa Mindanao, meron dito sa Luzon, may mga nice people around. No? Okay. Yung mga Abu Sayyaf, no? Mga Abu Sayyaf. Nasa loob sila ng Pilipinas. Rebelde sila, pero so ang rule of power pa rin, Pilipinas. Okay? Hindi nila kayang makuha yung maliban lang makuha ang Malacanang. Okay? So therefore, ang Diyos, ang kanyang paghahari, walang katapusan. Hindi pwedeng palitan na kahit sino man. Walang kagaya ng Trump for 4 years lamang. No? Si Bongbong pang-6 na taon, no re-election. Okay? So, pero to, the rule of God is forever. Second, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Scepter means rule. Yung pagkanyang paghahari, reign. No? Yung hawak na sentro ng hari, yung hawak yung sentro, di ba? Yung parang baston na maliit. Yung hawak yan. No? Pagka binaba niyang ganun, akin ako na either judgment yun or reward. Okay? So yun yung symbol of His power. Sceptro, ang tawag doon. Sceptro, o kaya scepter. Yan. So, sign of rule. Ang kanyang scepter is righteousness. So, ating harapin na ngayon, pagka wala tayo sa katuwiran ng Diyos, hato lang aabutin natin. Subalit kung tayo nasa katuwiran ng Diyos, pagpapala ang ating aabutin sa Kanya. Malinaw yun, ano? Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung end doon is copulative, meaning hindi pwedeng alisin ang isa. Okay? And His righteousness. It goes together. The kingdom, pagka nasa kaharian ng Diyos, kailangan matuwid ang isang tao o ang isang nilalang na kagaya natin na nilalang ayon sa kanyang wanis, no, in His image. So, in order to come into the kingdom of God, we must be righteous. Now, to be righteous, of course, nalinaw yan sa pagiging born again. Diba? Malinaw, nakita niyo ba yung sa born again? John chapter 3? Okay, nandiyan ba yan? Okay. John chapter 3, verse 3, 4, and 5. Makikita niyo.
Now, sinabi dyan, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi pa naboborn again ng isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang kasunod na dyan, no? Unless a man be born again, kasunod, he cannot enter into the kingdom of God. So, dalawa ang sinabi dyan. Seeing and entering. You cannot come here inside unless you see the door. No? Kung hindi nyo nakikita kung saan itong gusali na ito, sambahan sa Panginoon, eh hindi kayo makakapasok dito. Ganon din sa kaharian ng Diyos. To see and to enter is to be born again. Now, lilinawin ko. That which is born of the Spirit is the Spirit. To be born again, we must be born of the Spirit. Kasi ang una tayong pinanganak sa laman. Laman tayong pinanganak muna, no? Will of the flesh. Yung second birth is will of God sa Spirit na. And God is Spirit, and His rule of righteousness is spiritual rule. We cannot even see and understand that rule unless we are Spirit. Pati yung word niya, hindi natin maunawaan yung salita ng yun. Magiging parang tulala o isang istorya, history ang Bible, kung hindi natin makikita sa pananaw ng pagiging born again or born spiritual birth. What does it mean? Hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, crucified na yan, nabubuhay na tayo spiritually. Nandiyan na yung fruit of the Spirit, nandiyan yung gift of the Holy Spirit, nandiyan yung pinaka-administrative function, yung pagkakaisa natin is spiritual unity. Okay, nakukuha ba namin ito? Medyo malalim yung spirit. Kasi flesh pa tayo nakikita ngayon. Flesh pa. But we still, right now, we are spirit already in terms of pagiging born again. Umiiral na tayo sa atin yung spiritual life. Diba? Sinabi rin dyan walking and living in the Spirit. Now, so much for that. Balikan natin yan. Now, kung ganon, then we are righteous and we are in the kingdom of God na. Ako ba natin? No, kung we are already in the kingdom of God, kailangan nasusunod yung king sa buhay natin. Sino ba yung king of the kingdom of God? Si Jesus. Malinaw sinabi ng Diyos na mayan, di ba? Hindi sinabi lamang ng kung sino man, sinabi ng Diyos na mayan. Kasi sinabi sa verse 7, and of the angels, he said, who maketh his angels spirit and his ministers a flame of fire. No? Hindi binigay sa angels yung rule. And the beauty about this, hindi ba napansin? Nung nilikha si Adan, binigyan si Adan ng karapatan na maghari. Di ba? Have dominion. No? Adam is given dominion. Kasi maghahari sila na kasama ang Panginoong Jesus. No? That's why we are all made kings and priests. Sinabi sa Revelation chapter 1, verse 6 yan. Our function in the kingdom of God and office is kings and priests. Sabi mo nga sa tabi mo, hari ka at saka sasadote. Hari. Huwag kayo mag-alala yung mga female, no? Hindi kayo queen sa new heavens and new earth. There's no queen in heaven. Yan yung argument na sa resurrection.
Sabi nung mga Sadducee, malungkot tingnan, Sadducee. Saka yung mga Pharisee, malayo naman tingnan, Pharisee. No? Yan yung malungkot na tingnan at yung malayong tingnan. Okay? Nag-aaway ang dalawa. Yung Sadducee, hindi nila nakita may resurrection. Yung Pharisee, sobrang malayo tingin, may resurrection sila. Sabi nung Sadducee, paano na yun kung may mag-asawa yung kanyang asawa lalaki na matay? Di ba may ayon sa batas natin? May susundan yung pangalawang kapatid para tumuloy yung lahi. No? Ganun. Namatay din ulit. Namatay din ulit. Para bang yan talagang na kayo, parang sinusukol kayo. So, yung kumbaga, got you. Hanggang pito yung anak na lalaki, namatay lahat. Kanino ngayon yung asawa niya kung namatay din yung babae sa langit? Sino yung asawa niya doon? Wala po. Di ba, alinaw sabi niya, you don't know the scripture, no? You err, nagkakamali kayo, dahil hindi nyo alam ang scripture. Tayo, sabi ng Panginoon, ye shall be as angels. Kaya mapapansin niyo sa Revelation, wala nang binabanggit daughters dyan. Puro sons na. Okay? Hindi naman naging lalaki yung babae. Hindi naman naging. Meaning, in terms of relation, we shall be all as sons of God. Sons of God. Okay? So, iniisip ko nga, minsan kinakausap ko si Mami. Mami, ano kaya tayo sa langit? No? Siyempre, dito, male and female tayo. May mga anak. Sa pagdating ng Panginoon, resurrected body na tayo. Kaya tayong dalawa. Body-body. Wow. Naka-assist pa rin. We will be as angels. Light na umiiral, asserting the righteousness of God. Okay. Now, sinabi niya, and again when He bringeth in the first begotten into the world, He said, and let all the angels of God worship Him. Dito mo, ang sasambahin ng mga anghel, yung anak. Yan ang gusto ng Diyos Ama. Gayon din tayo. Ang gusto ng Diyos Ama, tayo, ang sasambahin natin, yung anak niya. Nakuha niyo dahil yan yung tinuturo sa seminary ng Christ-centeredness. Nakasentro tayo kay Jesus. We believe there is a Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. But our worship is centered to the Son because the Father's wills it. Gusto niya ng Diyos Ama. Kaya kung sinamba natin ang anak, sinasamba na rin natin yung Ama by means of obedience. Nakuha na. Now, ganun din ang Holy Spirit. The Holy Spirit will lead us to the Son who is the truth. So, therefore, we are now obeying. Hindi natin sinasalungat ang angkay ng banal na Espiritu Santo kung hindi tumutuloy tayo sa anak na sinugo ng Ama. Nakuha na? Hindi nakakalito, no? No, kasi nung una sabi ko, sino naman yung sale mo? Baka magtampo isa sale mo. No? Hindi siguro yan eh. O, puro naman yung ganito. Paano po? Yun pala, pagka sinama mo si Jesus, lumuhod at sinama mo siya. You obey the Father at by virtue of that, worship mo na rin ang Father. And by virtue of obedience to the Holy Spirit, sapagkat sinabi, no, we will declare Jesus is Lord. And all knees shall bow down before Him. Paluluhunin tayo at i-declare natin si Jesus ang Lord. Di ba sinabi sa 1 Corinthians yan? Pagka tayo nakasihan ng Holy Spirit,
ang i-declare natin, Panginoon natin, I am anak. Masarap ano? Masarap ba? Nakakataba ba ng puso? Hindi tayo nililito ng Diyos. That's why we are monotheistic. Nakuha niyo? Sabi ng iba, bakit yung Trinity naging monotheistic? Tatlo yan. Pagka sinamba mo ng tatlo yan, tritheism ka na. Tatlo na Diyos mo. Pero kung monotheistic, focus ka kay Jesus. Mono yun, mono. Pero hindi mo binaliwala ang Ama, hindi mo naman winabahala ang Holy Spirit. Take note, we cannot worship the Son kung hindi tayo lalapit ng Ama sa Anak. Again, hindi tayo makapag-deklara na Jesus is Lord and bow our knees if we are not in the Holy Spirit. Malinaw yan sa Bible sinabi. Okay, kaya sinabi sa verse 9, so malinaw na doon sa verse 8, walang hanggan at kapuliran niya ang kanyang paghahari at nakasentro tayo sa anak. Okay. Verse 9, and thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, nakuha niyo itong salitang to, na pinakilala rin ng Ama na siya ay Diyos. Sabi rito, therefore God, address to the Son. Kinikilala ng Diyos Ama na Diyos yung anak. Even thy God, na iyong Diyos, o na Diyos ang sinadalawa. Nakuha niyo? Para ba sinabi ko, Pastor, na ikaw ay tao, na kagayang itong na tao. Kuha niyo? So, it is very clear kung ano deity ng Ama, deity ng Anak. Now, kaya ganyan yan, nililinaw dyan yan. Kasi, dinadala tayo ng Diyos Ama doon sa the King of Kings and the Lord of Lords. Kung ano? Ang the King, yung the King ng Pilipinas, nalibing niya. Nalibing na. Yung the King natin, nalibing at nabuhay na muli. Nasa kasama sa doon. Resurrected. Okay? Yung the King, may mga kasamang kings. Tayo yun, piniprepare. No? Yung the Lord, yan yung Yahweh. The Lord, no? Yung sinabing Lords, Master naman yung mga Adonai, yung mga tayo. No? Hindi naman tayo katumbas ng Yahweh. Tayo ay Master as Kings. No? Yan ang training sa ating lahat. Training natin sa lahat. Kaya ngayon pa lamang, matuto na tayong mamuhay sa kaharian ng Diyos. Take note, nalaman, nakita na natin at nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos, lalabas pa ba tayo? No? Para walang iniwan. Nakita niyo na yung pwede ko ba lolo o tatay? Nakita niyo na yung tatay mo. Siya pala yung trilyonaryo. Ngayon, nakita mo na yung bahay niya. Yung bahay niya pala, kasi laki ng Mindanao. Mindanao. Di, pinapasok ka na ng tatay mo. Nandun na lahat ang kailangan mo. At anak ka niya, lalabas ka pa ba? Magre-rebelde ka pa ba? Hindi na. Kaya ako patagpakakiadan nangyari yan. No? Nangyari na. Anyway, saka na natin topic mo. Now, so sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Had anointed thee with oil of gladness above thy fellows. The Christ siya at ang anointing niya yung Holy Spirit. Well, Trinity to ha. Trinity to narito. Okay?
the Father, the Son, and the oil of gladness, which is the Holy Spirit. Nakukuha na? Nakakuha pa natin to. So, kaya nga nung bumaba, nag-descend as a dove kay Jesus, di ba? Sinabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, pupunta tayo doon sa beloved para ma-please yung Ama. Kung Ama natin. No? Ganun ang magiging relasyon natin sa kaharian ng Diyos. Pinakita na ng Panginoon at pinapasok na tayo sa kanyang paghahari. At gayon, pinakilala rin niya kung sino yung hari. At pinaalam niya kung paano tayo mamumuhay sa kaharian ng Diyos. Nakuha ba natin to? Kaya ngayon pa lamang, magsasanay na tayo mabuhay sa kaharian ng Diyos. Alam na natin eh. Di ba? Issue ngayon ng immigrant sa US. Grabe. By the thousand kung mag-deport si Trump. Hindi lang si Trump na yun, nahawa na Germany sa kaliho. Pinaalis na yung mga Muslim na magugulo. Sabi nga, sinabi nung isa, Muslim is the best. Ay nasa Britain siya. Sagot sa kanya yung British. Bakit ka narito sa England? Kung the best pala Muslim, balik kayo ito sa inyo. Nakuha niyo contradiction yung kanilang para pati teaching na instant. Anyway, saka na tayo pumasok sa apologetics. So therefore, ang gusto niya has loved righteousness. In order to be loved, we must be righteous before God. In order to be hated by God, mabuhay na sa iniquity. Iniquity, yan yung kalikuan. Tuwan-tuwa ako sa definition ng aming iniquity is violation of the law. Yung utos ng Diyos, kanyang binali. No? Tuwan-tuwa ako, hindi tuwan-tuwa, medyo hindi pa kita pumigil yung tuwan-tuwa. Yung tuwan-tuwa, yan. Yung description ng aking pastor, ng teacher namin. Kaya ang buhay na hindi nabubuhay sa matuwid, mga baliko. Hindi lang liko. Bali na, liko pa. Ano diferensya niya? Yung liko, maaring buo pa. Pero yung bali na at liko pa, sira na yun. Kaya kailangan na lang doon, himala. Yan yung buhay natin dati noon eh. Balik sa relasyon sa Diyos at liko. Kaya lumiko, balik. No? Baliko. Kaya ang mamuhay ng lumalaban sa utos ng Diyos, yan ay living in iniquity. No? Living in iniquity. Suriin yung 10 Commandments. Suriin yung 10. Araw-araw ba nasusunod natin yun? Hindi. Hindi. No, hindi. Ang hirap sundin. Praise the Lord, we have Jesus. Na I can do all things through Christ. Apart from the Lord, we can do nothing. Diba? John chapter 15. So, with Him, by denying ourselves, accepting Jesus who have fulfilled the law, nagagawa natin yan. Kaya pagka mayroong dumarating na tukso, o gusto tayong baliin uli at iliko, tawagan na natin si Jesus. Yan yung sinasabing, call a friend. Call a friend. No? So, Lord, that's about time to call Jesus. When we utter the word Jesus or the name Jesus, it means, Lord, save me. Ganun kompleto yung pangalan ni Jesus. Jesus means, Lord, my salvation. Yeshua sa Hebrew. Kaya sa
sa Old Testament may pangalan ng Jesus. Joshua is Jesus. No? Hosea. No? It declares, Lord, my salvation. No? So, once we say Jesus, ganun kaiksi lang. Sino man tumawag sa pangalan niya, ano gagawin? Maliligtas siya. Just call the name of Jesus with a humble heart, accepting that He is our Lord. Kasi yung Jesus, Lord, carries women or Lordship ni Jesus. As Yahweh, the I am, the ever-living, never-changing, always faithful God. Yun yung ibig sabihin ng Yahweh. No? Kaya, salvation, save ka na. Whosoever call upon His name shall be saved. Now, ngayon, until finally, buong-buo na yung buhay natin kasi araw-araw natin pinapatay na yung flesh. Hindi naman bigla nawawala yung flesh. Di ba? No? Ngayon lang, habaan ko to hanggang 2:00. Aangal na tiyan nyo. Sasabihin na ng tiyan nyo. O kaya, okay, flesh yun. Flesh. No? Kaya minsan sa seminary, pagka medyo inaantok na kayo, kuha na kayo ng kape. O, no? Flesh yun eh. Lalo na kung napuyat kayo kagabi. No? O nanood kayo ng YouTube. O kaya nanood kayo ng Netflix. No? Kaya pagdating na umaga, no? Antok na antok. Para magising, uminom na lang kayo ng matapang na kape. Pagka sumobra naman, dilat-dilat tumasa. Hindi ba? So, in short, sinabi rito, tayo ngayon ay love na ng Diyos dahil we are now with right relation, righteousness. We have now right relation with God because we are now justified. Binigyan na ng katarungan yung hatod ng batas natin. Kaya pagka tayo narito na, wala nang kapangyarihan ng batas sa atin. What does it mean? Dahil pag-ibig na ang umiiral. Against such or love, there is no law. Pero ba sinasabi, huwag kang magmahal? No, wala eh. Karamihan, eto, kapiraso na lang to. Doon sa eskwelahan ng mga bata, ilan pala bata rito sa tingin? May mga 30 ba? Wala. Mga 15 lang po. 15? Oo, 14 lang. Kasi nagpaplano ng Baguio naman, punta rito para magdala ng gifts sa kanila. Ay, dadami po yan. Dadami. Kaya, inuna ko na kung ilan eh. Pag po may gifts, dadami po yan. Dadalhin yung anak ko para, siyempre, bigyan ng mga bata. 21 Supposed to be sa December yun. 21 daw po ngayon, Bishop. 21. 21. Ano yun? Papag-tweet? Opo. Papag-tweet? Ay, hindi pa. Dami po ngayon. Last po nasa 15 lang po eh. 15. Okay. So, anahan lang natin. Tingnan natin. Kasi sabi nga ni Beverly, Adan, tignan mo nga, pero sikretuhin mo lang, baka naman nga dumami. Hindi natin mabigay talaga doon sa talagang regular. Magkakaroon naman ng partiality, di ba? Kung masyado na. Pero we must prioritize. Para ba may fairness? Justified, kumbaga. Hindi naman marami masyado to. Pero pwede bigyan ng mga bata. Ganun na kaya nasingit ako doon. Nawala tuloy ako, napunta ako sa bata. Okay, sinabi ko. Kaya, we must be always in right relation with God. Mamahalin tayo niya. If you love me, ano kasunod? You must Keep my commandments.
Pero mo, kung mahal niyo ako, sundin niyo yung utos ko. Ano yung utos niyan sinasabi niyo? Yun yung Old Testament. Kaya nino ngayong utos yun sa Old Testament? Kaya na? Kay Jesus, because Jesus is already existing and living in the Old Testament. Kala ng iba, New Testament lang si Jesus. No, dahil hindi siya Diyos. Yung pagkakatawan tao niya. Pero yung kanyang Diyos, eternal. Before the world begins, King na siya. Anointed na siya. Christ. Christ means the anointed one. Saan siya anointed? As king, priest, and king. He is the king, he is the high priest, he is the prophet of God, as the Logos of God. So, malinaw to. Ngayon pa lang, lumagay na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Lumagay na tayo sa pag-ibig ng Diyos. And how to do that? Love God above all. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pinagsama-sama ko na yung Deuteronomy 6, Matthew, sa loob ng pinagsama-sama ko na. No? So, therefore, ating minamahal ngayon, yung the anointed one. The anointed one. Kaya nga Christ-centered ang pag-ibig natin. Nakuha niyo ba? Nakasentro. If we love the beloved, the Father will be pleased. If we love the beloved, the Holy Spirit is justified sa paghatak sa atin papunta sa banal, sa anak. Kaya magkasala ka na sa Holy Spirit, hindi ka na maliligtas. Bakit? Sinilabanan mo na ang banal ng Espiritu Santo na siyang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kung sa anak at sa ama may kaligtasan, pero ang lumabang ka na doon sa magdadala sa iyo sa kaligtasan, wala na, tapos na ang gera. In short, your eyes will be closed, and your ears will be dumb, and your heart will be hardened. Kawawa na yun. Kawawa na yun. And praise the Lord, wala tayo dun dahil narito kayong lahat. Amen. Amen? Amen. Amen. So, ang pinakahuli dito, and thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thy hand. Verse 11. So, tuloy natin sa verse 11. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doeth a garment, and as a vesture shalt thou fold them, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fade. Nakuha nyo? Ano yung last days? Eschatological aspect nito. Last days. Ang mundong ito na ginagalawan natin ay masisira lahat yan, mawawala. Ika nga, parang maluluma lahat, maluluma. No? So, bakit natin ilalagay ang ating puso sa mundong ito? Hindi magpe-perish yung ating buhay. We are trusting, relying everything in this world which is going to perish. Baliwala, di ba sayang? Hindi, pumunta tayo doon sa lumikha nito. Kahit may problema tayo ngayon, na wala lahat sa buhay natin, kayang iligha ng Diyos yung kailangan natin. Sometimes yung buhay natin maraming nawawala. Pero pagka inaalis mo ng Panginoon niya, pabayaan mo na. Kasi papalitan niya na ng bago. Gusto mo ba bago o luma? Bago, di ba? No, hayaan mo mawala yung mga lumang gamit,
Minsan, naku, nakakawan ako. Eh, bilang kong Christian, praise the Lord! May sila, may nakawan niya. Praise the Lord pa. May diferensya. Hindi, kasi yung puso naman, papalitan ng Panginoon yan, ibig sabihin, hindi ko na kailangan yan. That's the faith that we have. Minsan may mga tao tayong biglang nawawala. Minsan malapit pa sa atin, wala. Katutuwa ba natin? Minsan hindi, di ba? Pero sometimes, ipa-realize na sa atin ng Panginoon. Hindi, nilayo ko lang ng konti kasi magulo yan sa buhay mo. Kaya relax ka lang. Relax ka lang. Papalitan mo na mas magulo. No. Papalitan mo na mas maayos. Kasi minsan nagpe-pray, Lord, bigyan niyo po ako ng maayos na buhay. Tapos yung mga kasama mo hindi maayos, hindi paano kung magkakaroon ng maayos na buhay? Kaya unti-unti ay aalisin ng Panginoon. Hindi ko naman sinabi panala, alisin niyo po sila. Hindi, mga ganon. Let God do. Kasi pwede naman baguhin ng Panginoon yung puso nila. Kung ano? God has so many ways how to do it. No? So, meaning, let God works if we are now in the kingdom and we love Him because we are now, love tayo ng Panginoon dahil we are righteous. Dahil ang focus na natin siya, na siya lumikha ng lahat. Lahat ng mundong ito, wala dito focus natin, nabubulok to. Nabubulok. Sabi sa inyo, no? Bumili kayo ng sapatos ngayon. Lalo ngayon kung made in China, next week sila na yan. Wala na yung kulay niyan. Made in China. Ang ganda pa ng packaging niya. Ang ganda pa ng packaging. Hindi naman ako against sa China, pero parang gano'n na rin, ayaw kong mag-i-ipong ito eh. Pero gusto kong i-boycott sila. Hindi ko naman sinasabi i-boycott nyo, Walang yun. No, dahil nagbebenta tapos kukunin yung property natin, di ba? Wala akong politika dito, Okay. Nasabi ko lang yan. Okay. So, hindi tayo narito para sa mundo. Narito tayo, tinawag ng Panginoon para sa Kanya. Para sa kalwalhatian niya. Mamuhay tayong kasama niya. Sa kaharian niya. Sapagkat tayo'y Kanyang priests and kings. No? Tapos, mamahalin natin siya higit sa lahat. If we love God above all, kasunod na yung we will love our neighbor as we love ourselves. Tingnan nyo, may instruction kompleto yun. Hindi lang sinabing, love God above all. May kasunod, with all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor. Wala naman, hindi lang ganun yun. As you love thyself. Kung mahal mo yung neighbor mo, ayaw mo matuktukan ng ulo, huwag mong tutuktukan yung ulo niya. No? Ganun lang yun. Ayaw mo masaktan, huwag mo sasaktan siya. It goes that way, no? Then, love one another. Di ba? By this, they will know that ye are my disciple. Naalala ko to nasa seminary ako. Sabi nung isang kasama ko sa seminary, love one and another. Teka muna, mukhang sabi dyan. Sinabi mo yan. Love one and another. Sabi ko, tagilid dyan. Basahin mo yung Bible. Ano sinabi sa Bible? Love one another. Tagilid, kaya pagka medyo nga karoon ng konting nag-iiba, differentiate. Now, the last thing na sinabi, no? If we are living righteously, we love God, susundin natin siya, love natin siya. Ano yung pang-apat? Love your enemies. Wow! Ang galing sabihin, no? Para kami natin mamahalin. Yung sinabi tatlo. Pray for them. Okay? Do good. Do good. Gumawa ka ng beneficial sa kanya. Yung good doon means beneficial. Yung may pakinabang sa kanya. Ano yung pakinabang? Tulungan mo siya ma-born again. Do good to them who curse you. Sinusumpa tayo ng mundo eh. Ito gilid yun. Hindi tayo ang gaganti sa kanila. Ang Diyos, ano sabi? I will bless them with them who bless you, and I will curse them.
Yung curse doon sa original, may daloy na I will destroy them to them who will destroy you. O ano, yung pangako ng Panginoon yan. No? And pray, do good, no? At pinakamaganda niya is ika na tayo patuloy na akayin sila. Huwag na tayong gumanti. Huwag na tayong gumanti. Kasi pagka gumaganti ang isang tao, subukan nilang makipagsampalan. Yung una sampal, 100 pounds per square inch. Sakit ah. Yung ano gagawin niya? Mas mahina, mas malakas? Mas malakas. 200 pounds per square inch. Ano mangyayari sa sampalan nila? Pahinaan ba? Palakasan? Yan. Ang gumaganti, palaki ng palaki, palakas ng palakas, ang problema. Kaya tayo, iniiwan natin sa Panginoon. Pero hindi ko naman sinabi, kung may oras na itama ayon sa batas, sige. Di ba? At nasa batas naman yun. Okay. So, nasa Panginoon din naman yung sinabi, huwag mo nang gantihan. Relax ka lang. Ako bahala sa iyo. No? Diyan ka lang, upo ka lang dyan. Stand still and see the salvation of the Lord. Kuha niyo ba? The battle is mine, not yours. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? So therefore, we are now learning to live in the kingdom, living in love because we are righteous. Our focus is dun sa Son, the Anointed One, at saka hindi nakapokus sa mundong ito na nabubulong. Okay? Okay ba? Amen. Sige. So, ngayon, settled na sa atin yan. Tayo ngayon tumayo at manalangin. Okay? Let's stand up. Lord Jesus, salamat sa iyo. Tunay hinahanda mo kami sa pagtawag mo sa amin ng Come Up Here. Na kung saan the church will be in marriage with you or our wedding day sa pagdating mo. Tinuturuan niyo na po kami paano mamuhay sa kaharian mo. Masanay na ngayon pa lang. At we become fully qualified to be kings and priests. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ay sinusuko na namin ang buong buhay ng Iso. Sapagkat kung wala ka, walang mangyayari sa buhay. Ikaw ang aming buhay na wala hanggan. Kaya, Panginoon, kung ano man ang naging problema namin sa relasyon sa iyo, ano mga kasalanan, pagkakamali, patawarin niyo po. Patawarin niyo po. Lalo na po ngayon, kami magdadaos ng Santa Cena. Hinahanda namin ang aming sarili. Kami sige na. Wala nang iba, ikaw lamang. No one else but you alone, O Lord, is our God. And we will always listen to your voice and we will keep your covenant. So Lord, we are now here to remember your works, O Lord, which you have done long before, that we may be right before God. Maghihintayan po tayo at habang dinidistribute ang tinapay sa mga Spirit. Maghihintayan po tayo habang dinidistribute ang tinapay. So let's worship the Lord. Is there any song that we will... Kausapin po natin ang ating Panginoon. Okay. Thank you. Thank you.
Kausapin po natin ating Panginoon while we are waiting for each other. Lord, we love you. We love you, Lord Jesus. You are good. You are wonderful. You are precious in our heart. You are our everything, Lord. Oh, hallelujah. 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 You're so good. Kausapin mo natin ating Panginoon. Let's talk to Him. Glory to you, Lord Jesus. The Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Kanin ko na. Opo, Panginoong Isus, aming aalalahan, we will always remember na napayubay ang iyong katawan sa Kalbaryo para kami tukusin sa anumang sumpa na dala ng kasalanan. At lahat ng kaparusahan sa may samin ay inako mo na para kami maging malaya sa hatol ng batas. At saka, sa mga sugat na tinanggap mo mula ulo hanggang paa, kami iyon ang pinagaling. Kaya church, sa oras na to, sino man ang may sakit at karamdaman, claim it now. By the stripe or by the wounds of Christ, we are healed. Pinagaling ka na ngayon. Ngayong oras, ngayong araw, pinagaling na tayo ng Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. After the same manner, He also took the cup when He had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. Opo, Panginoong Isus, nasa dugo mo na ang bagong tipan. Sapagkat ang lumang tipan ay sa pamagitan ng dugo ng hayop na inalay sa templo. Subalit ngayon, ang mismong dugo na iyong itinigi sa Kalbaryo, ang iyong binigay o dumaloy, minsalang at panglahatan. Ito hindi na uulit-ulitin pa taon-taon. Amin lang aalalahanin na ngayon. We will remember, O Lord, you have cleansed us by your blood, O Lord. Sa lahat na aming mga kasalanan kami nilinis mo na. At hindi mo lang kami nilinis.
kami iyong tinubos ng iyong banal na dugo. Kaya ngayon, ikaw namin ginamit. At hindi natatapos doon. Sa pamagitan ng iyong banal na dugo, kami rin ay iyong binili. You have purchased us by your own blood. So therefore, by these threefold things, the power of your blood, kami sa iyo na, Panginoon. Sa kaya ngayong oras na to, wala nang kapangyarihan ng anumang kasalanan at kapangyarihan ng demonyo sa buhay namin. Sapagkat ang banal ng dugo ang nakapahid sa amin ngayon. Yan ngayon ang nakikita ng angel of death na kagaya ng kay Moses, iniilaga, nagpapass-over na sa amin ang sumpa sa mundong ito. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Kami naging malaya, kami naging sa iyo na wala nang iba kundi ikaw lamang, O Panginoong Jesus. So for as often as we eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He comes. Kaya kami naghihintay na ngayon sa iyong muling pagdating, na ikaw ay lumasap ng kamatayan at nabuhay na muli, na kami dinala mo sa iyong throne. We are raised together with you in your throne in the heavenly. So thank you, Lord. In your name we say, Amen and Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, are we all blessed po ba mga kapatid? Amen. So, ayun, dadako na po tayo sa ating pong tithes and offering. So, bali ang verse po na share ko sa inyo is makikita ko sa Deuteronomy 16:17. Sabi po dito, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that He hath given you. So, sa Tagalog po, nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon ang inyong Diyos. So, ayun. So, bali, yung aral po na itinuturo ng Panginoon sa verse na to is, una-una po dito is yung, nakalagay po is yung pusang pagbibigay. So, ayun. So, alam naman po natin na yung pagbibigay po natin sa Panginoon is, dapat po yung kusang loob po natin ibigay ito na wala pong, hindi po tayo sa pilitan. Sabi nga po sa verse 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ay sa kanyang ipinasya sa kanyang puso, hindi nang may kalungkutan o sa pilitang damdamin. So dapat pag tayo po nagbibigay, kusa po natin ibibigay yung para po sa Panginoon. And then sa pangalawa po, sabi po dito, pagbibigay batay sa ating kakayahan. So ayun po, alam naman po natin na hindi po lahat may kakayahan po na magbigay. Pero sabi po dito kung ano lang po yung nakayahan natin, kung ano lang po yung kakayahan natin. So, give lang po natin kung ano po yung alam natin na para sa Panginoon. Basta, yun nga po, kusang loob pa rin po yung pagbibigay natin. And then, last point po na pinakita dito is pasasalamat sa mga biyaya na tatanggap. Ayun, so, alam naman po natin, everyday may blessing po tayo na dumarating. Kahit hindi po natin nakikita, na-feel po natin, iba po, nararamdaman natin. So, dapat po, magbigay po tayo ng may pasasalamat sa lahat po ng biyaya natin natatanggap. Amen. So, ayun po, pwede na po natin pagkaloob sa Panginoon yung ating po mga kaloob bago po natin pag-ibig. Salamat po. And so, yun po, sabay-sabay po natin panalangin mga kapatid yung ating mga kaloob.
Ang Diyos na manahing makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ito po yung pinasasalamatan namin ka namin. Lord, salamat Panginoon sa word Panginoon na aming napakinggan ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat Panginoon ng blessings Panginoon na aming natatanggap Panginoon. We pray Panginoon na yung maliligong pa naming mga handog Panginoon is magamit po ito Panginoon para sa ikalalago na yung iglesia Panginoon. Magamit po ito Panginoon para po sa pagtulong Panginoon sa lahat ng mga tao na nangangailangan Panginoon. Lord, we ask for your guidance and protection Panginoon sa aming mga businesses Panginoon, sa aming mga trabaho Panginoon. Lagi niyo po kami gagabayan Panginoon. Yun niyo kami ng good health Panginoon para po patuloy kami makapag-iigit sa iyo. Patuloy kami makapagtrabaho Panginoon. May ibigay namin Panginoon yung naraan Panginoon na para sa iyo Panginoon. Hindi Panginoon lagi niyo po kami gagabayan Panginoon sa aming pang-araw-araw na buhay Panginoon. Ito po ay hinihiling namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.